Binanata ni Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos kasabay ng paglulunsad ng Rage Coalition. May buwelta naman dyan ng Malacanang. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Mula umpisa hanggang dulo ng speech ni Davao City Mayor Baste Duterte sa inilunsad na Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition sa San Juan City kahapon, niratrat niya ng patutsada si Pangulong Bongbong Marcos. Una, inakala raw niya na gustong i-redeem o baguhin ni PBBM ang imahe ng pamilya Marcos sa publiko. Pero Hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya ko, sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Kasi ganito yun. sabay banat pa niya ng Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. sunod na pinunterya ni Baste ang pagpapaimbestiga sa flood control scandal. Tinawag niya yung self-destruction ni PBBM. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Kaya ngayon, ito ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Pero pag Hindi rin daw apektado ang Pangulo sa koalisyon ng mga kaalyado ni Duterte. Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Bukod kay Baste, nagsalita rin ang ilan pa nilang kaalyado para suportahan ang RAGE Coalition. Kabilang na sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta, Senador Bongo at ang dating presidente ng PDP na si Senador Robin Padilla. Bagamat layo ng coalition na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa, kabilang na ang mahal na petrolyo, na isingit sa event ang panawagang Bring Him Home para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. bring him home! Una nang sinabi ni Padilla na hindi panahon ng pamumulitika sa gitna ng krisis ng langis, pero may ipinahiwatig siya. Ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Present in spirit din si Senador Bato de la Rosa na absent sa Senado mula pa noong Nobyembre. Nagbigay siya ng audio message. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.